Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Hindi dapat maging rason ng pagkataranta ng mga Pilipino ang unang inilabas ng United States Department of Agriculture o USDA na projection na magiging number 1 importer ng bigas ang Pilipinas. Ayon kay Bureau of Plant Industry o BPI Director Glenn Panganiban, ang pagkaalarma ng iba ay hindi nararapat. Paliwanag ng opisyal na ang inilabas na projection ng USDA ay isa lamang assumption dahil makikita lamang ang laki ng aangkatin kapag nakarating na sa bansa ang mga inangkat na bigas. Sa ngayon anya, ang mga ito ay tanging projection lamang. Mayroon din anyang lokal na produksyon ang Pilipinas at makakatulong ito upang mabawasan ang bulto ng aangkatin na bigas ng bansa. Samantala, nagpaliwanag naman ang DA officials sa kung bakit bumababa ang bulto ng aangkatin ng China na bigas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narimit o napadala na sa Bureau of Treasury o BTR ang 50 billion pesos na halaga ng kontribusyon ng government-owned bank na Land Bank para sa State Sovereign Fund na Maharlika Investment Fund. Sa ilalim ng Republic Act o RA number 11954, mandato ng naturang government-owned bank na mag-remit ng nasabing halaga sa Maharlika Investment Corporation para sa Sovereign Wealth Fund na una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na idinisenyo para mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, na isumiti ang investment ng bangko noon pang Huwebes. Ito ay 2 buwan mula ng lagdaan bilang ganap na batas ng Pangulo ang Sovereign Wealth Fund at mahigit 2 buwan naman mula ng ma-issue ng Implementing Rules and Regulations ng batas ang State Treasury. Tiniyak naman ni Presidente at Chief Executive Officer ng Bangko ng Gobyerno na si Lynette Ortiz na mayroong sapat na safeguards ang batas para matiyak na ganap na mailalabas at transparent ang pamamahala ng pondo, gayon din masiguro ang integridad at profesionalismo ng management team na siyang namumuno sa Maharlika Investment Corporation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang pahirap ang mararanasan ng mga motorista matapos na i-anunsyo ang panibagong malakihang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa abiso ng oil players, aabutin ng piso at 15 sentimo kada litro hanggang piso at 35 sentimo kada litro ang itataas sa presyo ng gasoline. Habang sa diesel ay aabutin ng mula piso at 80 sentimo hanggang 2 piso kada litro. Samantalang ang kerosene ay piso at 70 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Sinasabing ang 4-day mean of Platts Singapore or MAPS trading mula Setyembre 11 hanggang Setyembre 14 ang ugat ng mas mataas na pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito na ang ika-10 sunod na linggo ng pagtaas presyo ng gasolina at ika-11 beses na sunod na linggo na taas sa presyo ng diesel at kerosene. Tuwing araw ng Martes, ipinatutupad ang taas presyo ng mga petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.